Ang pangalan ng boyfriend ko ay... 厉景川。 Anong sinasabi mo? Lich Chuzuan. Naghuhugas ka ng pinggan, Nangsi. Paano magiging boyfriend mo ang prinsipe? Tama nga, nagsasabi ka ng kalokohan. Gusto mo bang mamatay? Anong nangyari? Gwapo ang Nangsi. Bakit siya ay hindi makasayang sa Chuzuan? Siya ay nais na masipag magpakita ng kanyang sarili. Tinatanggap siya ng anumang tao. Bakit siya ay nagsasalita ng prince? Paano natin ito matapos ngayon? Tinatanggap nga talaga. Ang kaisipan ng lola ko. Kailangan kong mabalik sa bahay ang isang babae. Tama, kailangan mo itong tapusin. Sige na, nangyayari na. Mabuti. Kailangan kong gawin ito. Balikan sa bahay ang isang babae. Hindi ako nagsisinungaling. Si Lich Chuzuan ang aking nobyo. Alam ng lahat na hindi siya mahilig sa mga babae. Nangangarap ka tungkol sa mayamang si Lich. Wala ka na gustong kumain ng swan. Tama nga, napakamahalaga ni Ginoong Lich. Ano ka ba? Bakit ka naglakas loob bang banggitin siya? Pasensya na, mga tao. Kapatid ko siya. Galing siya sa probinsya. Hindi pa siya nakakita ng maraming bagay. May konting problema sa isip niya. Ang ginagawa niya ay hindi kaugnay ng pamilya ko. May pag-iisa mo lang ang may problema. Tingnan mo ng mabuti. Ang tao, siya ay isang bagay na hindi ko kailangan. Chekla, siya ay sadyang katulad mo sa basura. Tama. Shen Nangsi, sino ang minumura mo? Sino ang walang mudo? Tama ang sinasabi ko. At yung mas masasakit na salita, hindi ko pa nasasabi. Nandito ako ngayon, para makilala si Ginoong Lich. Hindi ko maaring hayaan ang mga taong ito na sirain ng salo-salo. Mga gwardya, huliin mo siya. Wala siyang imbitasyon, palayasin mo siya. Ito ay isang salo-salo ng mga mayayamang tao. Isang salot na mahirap ang naglakas loob na dumating dito. Isang masamang tao tulad mo ay pinapayagan ding makapasok. Bakit ako hindi pinapayagang makapasok? Wala kang natanggap na imbitasyon. Pakiusap, umalis ka. Si Nangsi ay prinsesa ng pamilyang Shen. Kung nais mong palayasin, dapat palayasin si Shen Weiwei. Walang kinalaman si Nangsi. Si Shen Nangsi ay iniwan sa probinsya mula pagkabata. Ang tunay na prinsesa ng pamilyang Shen ay isa lamang, si Shen Weiwei. Tama iyon. Isang tao sa langit, isang tao sa lupa. Hindi karapat-dapat si Nangsi na dalhin ang sapatos ni Weiwei. Nagdaring kang maliitin ako. Gusto niyo bang lumipad paakyat? Mga tanga. Hindi ko kailangan makilala kayo. Ning Niem, tayo na. Huminto ka. Naguutos ka ba sa akin? Sino ka? Siya ang prinsipe ng kabisera, Lich Chuzuan. Anong sinasabi mo? Ikaw si Lich Chuzuan. Isang mayamang tao tulad mo. Bakit ka dito sa pagkawit ni party? Nabibigo na. Natagpuan ko na ang tama. Sinabi mo, ako ang boyfriend mo. Bakit? Hindi ka ako'y nakikilala. Ako. Sinasabi mong si Lich ay boyfriend mo. Narinig niya iyon. Tapos ka na, Shen Nangsi. Sinabi ko na sa iyo na huwag nang mangarap. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo? Ginoong Lich, nagsisinungaling siya. Dapat mong parusahan siya. Tama, Ginoong Lich. Ako at si Nangsi ay mga kapatid na may magkaibang ina. Hindi kami tunay na magkapatid. Dapat mong parusahan siya. Walang kinalaman ng pamilya Shen. Paano mo gustong parusahan ako? Oh Diyos ko, anong nangyayari? Ito ang parusa. Bakit ganito? Talaga bang si Nangsi ang girlfriend ni Ginoong Lich? Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo. Ito ang aking girlfriend. Shen Nangsi. Nangsi, nagsinungaling ka habang nakikipag-date sa akin. Oo nga, sinabi ko na. Naglalaro lang ako sa'yo. Ang boyfriend ko. Siya nga, Shen Nangsi. Nang ahas kang lokohin ako, nagmamana ka ng iyo. Narito tulad ng naglalakad akong may aso. Shen Nangsi, hindi ka maganda sa ginagawa mo. Ako ang girlfriend ng Lich Yang Master. Maaari kong maging nanghihikbi. Tama ba yan? Mahal kong asawa, ano? Tama, ang parehas ko. Hindi importante kung siya ay nais na may come-and-go. O kaya siya ay nais na may aso. Kung mangyari kaya't ano, hanapin mo ako. Tumakbo sa mga masamang lalaki. Napakalaya. Hindi ko sinasabihin. Mabait na naman si Lich Chuzuan. Nagsinungaling ako na ako ang kanyang girlfriend. Pero tinulungan pa rin niya ako. Nangsi, hindi ko akalain na ganun lang kasimple ang lahat. Tingnan mo kung sino yan. May ginagawa na ako. Uuna na ako, Palem. Sa oras ng panganib, wala na akong kasama.
Sige, uuna na rin ako. Kamusta? Ang bilis naman nating nagkita muli. Sumakay ka. Anong gusto mong gawin? Siyempre, umuwi ka sa akin. Pauwi ka na, hindi ako uuwi kasama mo. Bitawan mo ako. Tulungan niyo ako, may kidnapper. Tulungan niyo ako. Tulong. Tumahimik ka. Kayo na bumiyag sa akin ay gusto pang manahimik ako. Hindi ako mananahimik. Maaari ka bang manahimik? Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Anong bagay? Ngayon, sumali ako sa isang salo-salo para maghanap ng kasintahan. Kung sasabihin mong ikaw ang kasintahan ko, kailangan mong managot. Anong sabi mo? Naglalaro lang talaga ako. Hindi iyan talagang seryoso. Marami sa lungsod ang mga babae na gustong lumihis sa akin. Kinakailangang magpa-sacrifice sila. Baboy ka, hindi kailangan ko yan. Sa aming bayan, ang mga lalaki ay nananatili sa antas ng hanggang sa dulo ng bayan. Ang lola ko ay may sakit. Ito ang kanyang hiling. Gusto niya na magkaroon ako ng kasintahan. Kaya, gusto mong magpanggap akong girlfriend mo. Upang harapin ito, hindi ka mawawalan. Gaano karaming pera ang gusto mo? Sige, sabihin mo. Kaya, ang perang ito. Ano na? 50,000 dolyar. Sige, hindi. 5,000 dolyar. Hindi. Dahil nasa bukirin ka, dumating ka rito. 5,000 dolyar, agad akong magpapadala ng pera. Gusto kong sabihin na 5,000,000 dolyar. Akala mo ba'y tanga ako? Sinabi mo sa akin na ako ang magbibigay ng presyo. O hindi mo kayang bayaran? Ang laboratorio ko sa medisina ay kulang sa pera. Kung bibigyan mo ako ng 5,000,000 dolyar, maaari kong ayusin ang problema. Maliit na halaga lang naman ito. Ngunit, kailangan mong linlangin ang lola ko. Huwag kang mag-alala, magaling ako sa pag-arte. Magtitiwala ka sa akin. Ito ba ang mansyon niya? Talagang napakalaki nito. 5,000,000 dolyar, pupunta ako sa iyo. Kapatid, sa wakas, bumalik ka na. San? Anong suot mo? Lola. Ano yun? Lola. Hindi ako mabuti. Nahuli akong umuwi. Bakit hindi mo ako hinintay? Yung 5,000,000 dolyar ko. Nawalan na lang ng ganon. Chuzuan, huwag ka masyadong malungkot. Bigla ang nagkasakit ng malubha ang lola mo. At pumanaw. Balak ko sanang tawagan ka. Oo nga pala. Sino ang batang ito? Oo nga, sino siya? Anong karapatan niya para umiyak dito? Pumanaw na ang lola ko. Sino siya? Hindi na ito mahalaga. Pumanaw na ang lola, 30 minuto na ang nakakaraan. Mga 20 minuto na ang nakalipas. Anong sinasabi mo? Maaari pang mailigtas ang lola. Dalhin mo siya sa labas. Anong sinasabi mo? Nakatigas na ang mga kamay at paa. Ngunit maliwanag pa rin ang mga puntos. Hindi pa siya patay. Kailangan kong ako punturahin siya ngayon. Sira ulo ka. Wala akong pakialam. Patay na ang lola. Huwag kang makasala. Shen Nangsi. Ang lola mo ay namatay na. Ang kasunduan natin ay nawawala na. Huwag ka na lang sumubok sa kanya. Ang lola mo ay hindi pa namatay. Kung hindi mo siya ihuusisa, matatayog siya. Ang doktor ay nag-announce na rito. Ano man ang gawin, hindi na siya makakaligtas. Saan na, hilahin ang batang babae na yan palabas. Kung magpapatuloy ito, mawawalan ako ng oras sa pagligtas. Sige, gagawin ko na. Palabas.
Ikaw ay baliw. Naglakas loob kang gawin yan. Hawakan siya. Saktan mo siya. Shen Nangxi, huminto ka. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Kapatid, ihila mo siya palabas ngayon din. Ang mga kamay na ito, ginamit mo ito para magdulot ng gulo. Sige, babroken ko ang kamay mo. Gising na si Lola. Nandyan na ang multo, tumakbo ka. Tumakbo ka. Hindi siya multo, Lola, nailigtas kita. Nanay. Nasa kamay ko na ang 5 milyong dolyar. Lola. Anong nangyari? Nanay, gising ka na. Ito ay totoo. Lola, buhay ka pa. Napakabuti. Hoy. Tanggalin mo na ito. Ang nagligtas kay Lola ay si Nangxi. Paano? Ito, huwag kang maninino sa kanya. Narito ang nanay ko pa. Nagising siya ng may kapangyarihan. Bumabagabag ka na sa aking gawa. Wala kang pag-asa. Hindi ito importante. Mahalaga na magkakaroon ako ng 5 milyong dolyar. Lola, kamusta? Lola, kamusta? Ako ang bagong girlfriend ni Chu Zuan. Nangxi, talaga bang girlfriend ka ni Chu Zuan? Kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa kanya. Lola, si Nangxi ang girlfriend ko. Ayos lang, ayos lang. Magaling ang ginawa mo. Sa wakas, mayroon ka ng girlfriend. Si Shen Nangxi. May anak na babae ang pamilya Shen na nakatira sa kanayunan. Hindi mo siya maaring ligawan. Bakit hindi? Hindi mo ba nakikita na bagay tayo? Shen Nangxi, huwag ka na maging malalaki. Ikaw ay labas lamang. Hindi ka magagawang pumasok dito sa pamilya. Siya ang iyong binabae. Paano mo siya kinakausap ng ganito? Tama, si Chu Zuan ay nagsisimba ng maraming taon. Ngayon, may kasintahan na siya. Huwag kang gumawa ng gulo. Bakit hindi ko mahanap ang aking asawa? Nangxi, hindi na ito maaga. Ngayon, manatili ka dito. Huwag kang umuwi. Nanay, una lang ng dating dito si Nangxi. Hindi siya maantay ngayon. Ayaw ng magaling. Ako'y mananatili dito. Hindi pa isinulat ang kontrata. Hindi ko maaaring humantong ng pera. Hindi ako sumasang-ayon. Anong sinasabi mo? Ikaw ba ang may-ari ng bahay na ito? Ikaw. Mananatili ako dito. May problema ba? Siyempre. Pwede mo bang pirmahan ang kontratang ito? Nakatanggap ang account ng 5 milyong dolyar. Kailan ito matatapos? Gusto mo bang hiyumok? Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Kaya lang gusto kong malaman ang wasto. Sabi na ko, kailangan mo kong tapusin ang pangarap ng lola ko. Kapag malaki ang lola ko, malaya ka. Oo, sige naman. Ako po rito, mabilis lang magpagamot. Chu Zuan, Nangxi. Saan kayo? Lola. Anong nangyari? Una ni Nangxi dito sa bahay. Siguradong nangangalit siya. Nagluto ako ng 2 mangkok ng pampakalma na sabaw. 2 kayo. Inumin niyo ito. Lola, napakahirap ng iyong ginagawa. Masyado ng gabi pero nagluto ka pa ng sabaw para sa amin. Susubukan ko ang iyong galing sa pagluluto. Lola, hindi ka maganda ang pakiramdam. Ibigay mo na lang sa katulong ang mga bagay na ito. Walang anuman, uminom ka na. Hindi tama, may kakaibang lasa ang sabaw. Nangxi, bakit di ka umiinom? Dahil ba sa hindi masarap ang nilutong sabaw ko? Hindi naman, Lola, ngayon, hindi maganda ang tiyan ko. Bigla kong naisip, hindi ako pwedeng uminom ng tubig bago matulog. Susubukan ko ang iyong galing sa susunod. Nako, ganun pala yon. Magpahinga na kayo ng maaga. Hindi ko kayo istorbohin. Lola, mag-ingat ka.
Mukhang sapat na ang ininom nila. Sa wakas, magkakaroon na ako ng apo. Ikaw ay magdormo sa bahay, ako sa sofa. Chuzuan. Hindi mo ba naramdaman ang kakaibang gawain? Anong kakaibang gawain? Ang lola ay nasa tubig ang kanyang ibinigay. Anong sinabihan mo? Bakit sabihin mo na ang lola ay nais ipagsumpungin ako? Hindi ito poison. Anong klase ng gamot yan? Anong klase? Mahirap sabihin ito. Gamot para sa lalaki at babae. Naiintindihan mo ba? Anong sinasabi mo? Ang weird naman. Nagmamadali ang lola mo na pakasalan ka. Mukhang gusto niyang magkaroon ng apo na lalaki. Ano ang nangyayari dito? Bakit parang mainit na mainit ako? Sobrang init. Anong ginagawa mo? Sang-ayon ka namang matulog sa sofa. Nangsi. Shen Nangsi. Hindi ako komportable, Chuzuan, kahit na napakagwapo mo. Kailangan ko ring panatilihin ang hangganan. Chuzuan, bakit hindi ka pa dumating? Tawagin mo siya. Walang kailangan. Nandito na ako. Kapatid, sobrang maaga naman. Bakit ka naka-sunglasses? Hindi naman gaanong maliwanag sa labas. Nagsusumikap ka bang magpanggap pagkatapos mong ikasal? Tama. Nangsi. Gusto mo ba? Oo, syempre gusto ko ang estilo na ito. Ang magkaparehang ito, maganda ang kanilang pagmamahalan. Tama iyon, Shen Nangsi. Sa mga nakaraang taon, namuhay ka sa kanayunan. Nasanay ka sa mga simpleng pagkain. Kami ay kumakain ng masasarap na pagkain. Siguradong hindi ka sanay. Anong panahon na ba ngayon? Ang pananaw mo sa buhay sa kanayunan ay nananatiling sa simpleng pagkain lang ba? Nakikita ko na sa mga nakaraang taon mo. Ay sayang ang iyong buhay. Tama ba? Ngayon, ang mga tao sa baryo, kumakain sila ng mga organikong gulay. Hindi ito kontaminado. Mas masarap pa kumain kaysa sa mga tao sa lungsod. Pero, ang kapatid kong lalaki, isa siyang mahusay na estudyante. Ikaw ay isang simpleng babae sa bukirin. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Lola, ang babae na ito, siya ang artista na inihihirit ni kapatid. Anong sabi mo? Ano ang pinag-uusapan mo? Chuzuan, tama ba? Tala. Kapag ginagawa ninyo ito, paano ito posible? Bakit ako at si Chuzuan kailangan mag-act? Kami, ito ang tunay na pagmamahal. Hindi si kapatid ko sa'yo'y nanliligaw. Isang simpleong tao tulad mo. Hindi ka layo sa pamilya ng Leech. Huwag kang magsalita. Nagsalita na ba ang sapat mo? Walang mali sa nasabi ko. Hindi kita mag-asawa sa kanya. Sino ang maaaring sabihin? Hindi ako mag-asawa sa kanya. Anong nangyari? Tama ka bang seryoso? Oo, magpili ng petsa. 3 araw na lang at magandang araw na. Chuzuan, sa oras na iyon, kailangan mong pakasalan si Nangsi. Ano? Tingnan mo. Malapit na akong mamatay. Ang tanging hiling ko, gusto kong makita, maaaring makapag-asawa si Chuzuan. Hindi ko alam kung posible ba ito. Kahit na nagpakasal ang kapatid na lalaki pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi maaaring si Nangsi. Sa tingin ko ay napakabuti ni Jinjin. At ang dalawang pamilya ay bagay na bagay. Dapat kang magpakasal kay Jinjin. Aking kapatid, yung babae na si Jinjin. Ano ang ibinigay niya sa'yo? Bakit mo siya gusto? Wala naman. Nakaramdam lang ako, na ikaw at si Jinjin ay bagay na bagay.
Kaya, nakikita ko ring mabuti si Nangsi. Nais mo na bang mag-isip ng mabuti? Oo. Dahil ito ang hiling ng lola, nagpasya akong 3 araw mula ngayon. Pupunta ako sa pamilya Shen para kunin si Nangsi. Nangsi. Walang sino man ang nakikipagkompetensya sa iyo. Nangsi, ano ito? Sobrang saya niya. Saya. Tama, syempre masaya. Halos umiiyak siya dahil sa sobrang saya. Anong ginagawa mo? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Naglakas loob kang makipag-usap sa akin. Sirain mo ang kanyang batika para sa akin. Okay. Hindi ko akalain na talagang epektibo ang gamot na ito. Shengdi, bumalik ka. Opo. Huwag humawak, Jinjin, hindi ka ba natatakot sa batas? Batas. Ako ang batas. Ituloy mo. Shen Nangsi, naglakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ako nananakit ng tao nang walang dahilan. Dahil ikaw ay isang kriminal. Karapat-dapat ka sa ganito. May kaunting talento din ang batang ito. Hindi ko akalain na si Shen Nangsi ay may galing sa martial arts. Sa hinaharap, kailangan sundin ni Chairman Lich ang kanyang asawa. Ako ang prinsesa ng angkan ng Tang. Nagdaring kang tratuhin ako ng ganito. Magiging easy ka dito. Mayroong mali sa sinasabi mo. Ikaw ang una kong sumiklab. Ako at Shen Nangsi, tayo lang ang naghuhugasan. Nagising siguro ako sa magandang balita sa iyo. Papasok na ako sa kasal sa anak ng may-ari ng pamilyang Lich. Hindi alam kung mayroong lakas itong pamilyang Tang na makapagpigil sa pagpigil sa pamilyang Lich. Gamitin ang kapangyarihan upang mapahamak ang iba. Ano? Ikaw ay kasal sa pangulo ng Lich. Shen Nangsi, tunaw ka ba? Shen Nangsi. Chuzuan ay hindi kasal sa isang tulad mo. Bumabanggit ka ng tunay na pangungusap. Hindi nagsisinungaling si Nangsi. Inilipat mo ang bag mo sa sasakyan ko. Salamat. Chuzuan, tama ka bang gusto mo talaga niya? Shen Nangsi ay isang walang alam na magsasaka. Siya'y humahawa sa'yo, Miss Jinjin. Hindi natin kailangang magkaintindi ng ganitong paraan. Ang aking bagay-bagay. Hindi mo na kailangang mag-alala. Chuzuan, matagal nang magkaibigan ang pamilya natin. Alam ko, pinipilit ka ni Lola Lich na magpakasal. Pero hindi ka dapat magpakasal sa taong katulad ni Shen Nangsi. Hindi ba ako bagay kay Chuzuan? Eh ikaw, bagay ka ba sa kanya? Matagal nang magkasosyo ang pamilya Tang at pamilya Lich. Lich Chuzuan. Kung gusto mo akong iwan, dito ka rin ay hindi ko ito itatwiste. Nakakatawa ka naman. Chuzuan, sa mga mata mo. Hindi ako katulad ni Shen Nangsi. Sino pa kung maliit si Nangsi? Hindi ka pa rin katulad niya. Lich Chuzuan ay nagpuri o nagmamalisan ka? Tuwang nagpuri ka naman. Sinabi mo na ang Shen Nangsi ay mas mahusay kesa sa akin. Sigurado akong siya'y nagmamalisan ka. Tatanggapin kita sa tunay na katangian ng Shen Nangsi. Yan. Anong tunay na katangian ko? Hindi ko alam. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sinabi ko na nga. Hindi ako madaling apihin. Kung ayos lang, mabuti. Nagmamalasakit sa akin si Lich Chuzuan. Diyos ko, Shen Nangsi. Sa wakas ay bumalik ka na. Bumangon ba ang araw mula sa kanluran ngayon?
Ang stepmother ko ay palaging tinatrato akong parang tinik sa kanyang mata. Ngayon, bigla ka na namang mabait sa akin. Shen Nangsi. Oy, tingnan mo ang sarili mo. Anong oras na ba ngayon? Galit ka pa rin ba sa akin? Ah, tama nga, kailan ka pa nakilala ang Chairman Leech? Dumating na si Chairman Leech para magtanong ng kamay mo. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Sinabi ko na tungkol sa amin ni Leech Chuzuan. Sinabi ko ito mula sa ibabaw ng puntod ng nanay ko. Baka hindi mo lang narinig. Shen Nangsi, anong klaseng usapan yan? Huwag mong isipin na dahil ikinasal ka kay Chuzuan, ay maaari mong maliitin ang lahat. Lagang magaling ang iyong memorya. Kung hindi ako ikakasal kay Chuzuan, mabuti ba ang trato mo sa akin? Shen Nangsi, wala kang pinag-aralan. Hindi ka kailangan ng pamilyang Leech. May pinag-aralan ka, bakit hindi ka pinili ng pamilya Leech? Sayang at hindi ka pinahahalagahan ni Leech Chuzuan. Talagang wala kang hiya, ikaw. Huwag mo siyang pansinin. Tatay, nanay, si Nangsi ay mayabang na kahit hindi pa kasal. Kung siya'y ikakasal, tiyak na iwawasiwas niya tayo sa ilalim ng kanyang paa. Hindi pwede. Asawa ko. Pinag-uusapan ko si Shen Nangsi. Akala niya ang pagkamatay ng kanyang ina ay dahil sa atin. Kung si Shen Nangsi ay talagang ikakasal kay Chairman Leech, siya'y magtatama sa amin. Tama ang inyong nanay. Hindi natin pwedeng magkasal ang Nangsi sa Chairman Leech. Ngunit nagpadala na ang pamilya ng Leech ng bigas. Kung magtakas ang Shen Nangsi, magkakaroon tayo ng utang sa pamilya ng Leech. O langit. Magkakasal akong para sa Nangsi. Dahil sa pamilya Shen, magiging kasal ako kay Chairman Leech. Ikaw ay ikakasal kay Chairman Leech. No na ang mangyayari kay Shen Nangsi. Hindi karapat-dapat si Shen Nangsi kay Chairman Leech. Sobrang bagay kami ni Chairman Leech. Hoy, si Chairman Leech ay hindi isang karaniwang tao. Kung papayagan siyang magalit ang pamilya Leech, tiyak na mababang karote ang pamilya Shen. Boss, dumating si Prinsesa Tang. Patawarin siya. Ang mga handog na ito ay mula sa pamilya Leech, tama ba? Oo, tama. Kakatapos lang dumating ni Chairman Leech. Nais niyang pakasalan si Shen Nangsi. Alam ng lahat na gusto ni Prinsesa Tang si Leech Chaozuan. Nang ahas si Shen Nangsi na makialam kay Leech Chaozuan, hindi siya patatawarin ni Prinsesa Tang. Hindi karapat-dapat si Shen Nangsi na pakasalan si Leech Chaozuan. Tama iyon. Sa tingin ko, ikaw at si Tagapangulo Leech, ito ang magandang pari sa iyo. Tang Jinjin, hindi ka dapat ay mag-asawa si Shen Nangsi. Noong araw ng kasal, sama lang magbawal ng buong reputasyon ni Shen Nangsi. Ay Taizuan ay huwag na lang mag-asawa. Bawalin ang reputasyon ni Shen Nangsi. Nag-iisip na ako ng paraan. Nay, bakit noong taong iyon ay hindi mo naisip ng maayos? Iniwan mo ako. Shen Quan, ang pangalan na walang utang na loob. Dinala niya ang masamang babae sa bahay. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Nararamdaman kong hindi ka karapat-dapat sa kanya. Sa simula akala ko, ang tatay ay ibinalik ako upang makabawi sa akin ng isang bagay. Ngunit kulang sa pera ang kanyang kumpanya. Nais niyang ibenta ako para makakuha ng pera. Ngunit mangyaring huwag mag-alala. Ikakasal na ako kay Leech Chuzuan. Hindi masyadong maganda ang kanyang reputasyon. Ngunit mabilis siyang magpadala ng pera. Ikakasal ako sa kanya. Maghintay ngang magsira ang lola ko. Iihiwalay ako sa kanya. Ishen, na-transfer na ang pera. Ang aming pagsasanay sa medikal. Siguradong magbigay ng iskandalo sa buong mundo. Magkano pa bago tumaya? Maaga na. Pinakamabuti ay isang buwan mula ngayon. Kapag inilabas na ang pagsulong na ito, maging ikaw ang magiging pinakamayaman. Huwag hayaang huminto ang lahat sa kalagitnaan. Sinasabi ko sa iyo, sa proyektong ito, ginastos ko ang lahat ng aking yaman. Dapat ka lamang magtagumpay, hindi ka dapat mabaygo. Sige na. Huwag kang mag-alarm. Hintayin mo ang mabubong balita sa iyo. Chairman Leech, Dr. Ishen ay hindi na lumilitaw kahit gaano. Ang kanyang koponan ay nagsasaliksik ng isang advanced na aparatong medikal. Ang mga korporasyon sa loob at labas ng bansa, lahat ay naghihintay para mag-invest. Ang iminungkahi mo ay hindi pa natin maaaring makita si Dr. Ishen. Ang buong mundo ay naghahanap sa kanya, pero wala pa ring impormasyon. Gusto nating matagpuan siya. Tama na, hindi naman masyadong mabilis. Okay na. Kailangan kong magpakasal muna, upang mapasaya ang lola. Shen Nangsi, darating na si Chairman Leech. Ito ay tsaa bilang pagdiriwang bago ang kasal.
Inumin mo na. Tsaan ang pagdiriwang. Kailangan ko bang uminom ng basong tsaa na ito? Tama na. Ito ay tradisyon sa kasal. Kung hindi ka iinom, malas iyon. Oh Diyos ko. Malapit ka nang maging Ginoo Lich. Hindi mo ba iniisip na ay lalagyan natin ito ng lason? Iinumin ko ito. Sige, ibigay mo sa akin. Shen Nangsi, hintayin mo sandali, malapit na dumating si Chairman Lich. Una na ako. Alam kong hindi mo ako papayag ang magpakasal kay Lich Chuzuan. Sa wakas ay nalaman ko ang katotohanan. Gusto kong makita. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong ginagawa niyo dito? Hindi ko pa natatapos ang mahalagang gawain. Shen Nangsi. Ngayon ang araw ng kasal mo at ni Chairman Lich. Natutulog ka kasama ang ibang lalaki. Talagang wala kang kahihiyan. Shen Nangsi, natutulog na kasama ang isang pulubi. Hindi ba't ito ang babaeng makakatulog ng kahit sino? Oh Diyos ko, ang anak na sira. Shen Nangsi, sinira mo ang reputasyon ng angkan ng Shen. Ano ang balak mo? Sinasadya niya, hindi ko siya pinilit. Pangulo Lich, tingnan mo, Shen Nangsi, hindi ito katanggap-tanggap. Sa tingin ko, dapat nating ipawalang bisa ang kasal ng ating mga pamilya. Tama, Lich Chuzuan. Dapat mong ipawalang bisa ang kasunduan, upang maiwasan ang kahihiyan ng pamilyang Lich. Tama iyon, Shen Nangsi, hindi mo balak akong bigyan ng paliwanag. Paano pa nagkaroon ng mukha si Shen Nangsi para makaharap ka? Lich Chuzuan, labas tayo. Huwag silang istorbohin. Tumahimik ka, sobrang mala. Shen YY. Bakit ikaw? Bakit si Shen YY? Nagawa ko kayong mabaygo, sasabihin ko sa iyo. Kahit na lumaki ako sa kanayunan, ngunit matulog kasama ang isang pulube. Ito ay isang bagay na labis na nakakahiya at nakakasuklem. Talagang hindi ko kayang gawin ito. Shen YY, napakatapang mo. Tumahimik ka. Shen Nangsi, ikaw mismo ang nagdulot sa akin ng pinsala. Hindi ka dapat magsinungaling. Kung hindi, ikaw ay bibigyan ng kidlat. Hindi ko pa nga nalalabas ang pinto. Hindi ko alam kung anong ginawa ng pamilya THM. Mayaman ang pamilya THM at maraming mga gwardya. Bakit nila pinapayagan ng isang pulubi na pumasok? Pumunta pa siya sa silid na ito sa tamang oras. Ano bang nangyari sa pamilya Shen? Mag-aasawa ako ngayon. Bakit mo pinapayagan ng isang pulubi na pumasok? Shen YY. Ngayon ko lang naisip. Kaka-break mo lang kay Lukvo, di ba? Ang pulubing ito, siyang tunay na boyfriend mo, tama ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Yung pulubi na iyon ay hindi ang boyfriend ko. Pangulo Lich, isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Ang nakita mo ay hindi totoo. Pagkakaintindihan. Tama iyon. Ang nakita mo ay hindi totoo. Walang anumang ugnayan si Shen YY at ang pulubi na iyon. Lahat ba kayo ay bulag? O simpleng bobo lang? Nagawa ni Shen YY ang isang hindi matatanggap na bagay. Sa araw ng kasal ko. Kahit na maaari ninyong patahimikin ng iba, hindi ninyo ako matatahimik. Shen YY. Kung malaman ni Lok ang tungkol dito. Ano ang gagawin niya sa'yo? Nanay, ayoko nang mabuhay. Shen Nangsi. Linano mo bang ilagay si Shen YY sa suliranin? Huwag mong i-blame ako dito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Yung pulubi na iyon. Iyan ang mga bagay na inihanda nyo para sa akin. Ano yun? Ano bang nangyayari? Nilagyan nila ng pampatulog ang tsako. Pinainom nila ako. Ang layunin nila ay, gusto nilang mawalan ako ng dangal. Talagang walang hiya kayo. Gusto nyo bang mamatay? Hindi ganon. Wala kaming ginawang masama. Hindi ba't sinabi ni Shen YY na si Nangsi ay na-drug? Ano bang nangyayari dito, Shen Nangsi? Huwag kang magbintang sa iba dito. Sinasabi mong ikaw ay nadidikit. Bakit andito ka pa na parang walang nangyari? Dahil sa inyong lahat na bobo. Bakit walang nakakaalala sa bagay na iyon? Ako ay nag-aaral ng medisina, di ba? Alam ko kung may lason ng tubig. Kailangan ko lang amuyin para malaman. Kaya nga, hindi ko inumin ang basong tubig na iyon. Lich Chuzuan, naramdaman mo bang may hindi ka komportable?
Anong sinasabi mo? Nilagyan ng lola ng gamot ang sopas. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin ay gustong saktan ako ng lola. Hindi naman ito lason. Anong klase ng gamot na iyon? Anong iyon? Ang gamot na iyon ay gamot para sa lalaki at babae. Tatay, nanay, kung malaman ito ng iba, wala na akong mukha na maipapakita sa sinuman. Shen Nangxi. Sige, sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo pinatawad si YY? Dahil ikakasal ka kay Chairman Lich. Magkakaroon ka ng magandang buhay. Bakit hindi mo pinatawad si Shen YY? Hindi ko akalain na, ikaw ay isang taong masama tulad nito. Masama ba ako? Kayo ay nakipagtulungan para saktan ako. Ngayon sinasabi mo akong masama. Noong nakaraan, ang nanay ko ay talagang tanga. Nang kinuha niya ang isang tao tulad mo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na kailangan, kaya kong ayusin. Kung gusto mong itago ang lihim, sige, ibalik ninyo ang buong handog na ibinigay sa inyo ng pamilya Lich. Bukod dito, gusto ko ring ipaghanda ninyo ng 5 milyong dolyar. Ano? 5 milyong dolyar. Kailangan ng pamilya Shen namin ng pera. Saan kami kukuha ng 5 milyong dolyar? Kung wala kayo. Kung ganun, maghintay na lang kayong lahat ng balita. Si Shen YY ay naging paksa na pinag-uusapan ng lahat sa Beijing. Napaka-interesante, sandali lang. Shen Nangxi, basta't panatilihin mo ang lihim na ito. Sang-ayon ako sa kondisyon mo. Mukhang sa mga nakaraang taon, nakatulong ka sa tatay ko na makatipid ng maraming pera. Hindi ba't sinabi mo na wala kang pera? Wala akong pera. Pero dahil kay Shen YY, mangungutang ako. Saan ka mangungutang ngayon? Huwag kayong mag-alala, basta sundin ninyo ang sinabi ko. Tungkol sa nangyari ngayon, tinitiyak kong mananatiling lihim. Okay. Ibibigay ko sa iyo ang pera sa lalong madaling panahon. Dumating na ang magagandang panahon. Tara na. Okay. Tara na. Shen Nangxi. Maaari ka pa ring magpakasal kay Lich Chaozuan. Anong nangyari? Tinatanggal ka lang ng pamilyang Lich. Sobrang nakakapagod. Walang nagsabi sa akin na ang pag-aasawa ay ganito ka nakakapagod. Parehas pa rin ang lumang patakaran. Matutulog ako sa kama. Matutulog ka sa sofa. Bakit ganun? Natatakot ka ba na may gawin ako sa'yo? Bata at maganda naman ako. Siyempre natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganun kasama. Hindi kita pipiliin. Anong sabi mo? Nangaasar ka ba sa akin? May mata ka bang makakita? Naligo ako kanina. May makakain ba? Nakita ko ang isang bote ng alak. Bakit? Gusto mo bang uminom ng alak? Hindi ako makainom ng marami. Pero, mukhang mahal ang alak na ito. Maaari ba akong tumikim? Kung gusto mong uminom, uminom ka na. Shen Nangxi. Sabi mo, hindi ka makainom ng marami. Pero naglakas loob ka pa rin uminom ng marami. Bahala na. Uminom ka ng ganyan. Siguradong walang mangyayari, di ba? Shen Nangxi, gumising ka na. Shen Nangxi, anong gusto mong gawin? Saan galing ang magandang lalaking ito? Ang ganda mo talaga. Shen Nangxi, lasing ka na, mahal kita.
Hindi ka naman lalaki, di ba? Ano? Bakit mo nasabi yan? Hindi ko akalain. Ang gwapo mo. Pero wala kang silbi. Shen Nangxi. Naglalaro ka sa apoy. Ikaw ay walang silbi. Hindi ka lalaki. Shen Nangxi. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Talagang magagawa ko ba ito? Ang kwento kagabi. Imposible. Gusto mo bang pag-isipan ulit? Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Ako. Ikaw. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Alam ko iyon, nahulog ka sa aking ganda. Pasensya na. Hindi ko alam na ganun pala katapang ang alak. Bakit ako uminom ng ganitong karaming alak? Walang dahilan para humingi ka ng tawad sa akin. Huwag ka nang uminom ng ganitong karaming alak sa susunod. Lalo na kapag nasa labas. Kailangan kong mabilis na gamutin ang lola ko. Kapag gumaling na siya, maari na akong makipagdiborsyo kay Chu Zuan. Shen Nangxi. Anong ginagawa mo? Bakit ang baho nito? Nagluluto ako ng gamot para sa lola. To ay halamang gamot, wala namang amoy na masama. Medyo mabango nga. Shen Nangxi, sino ang nagbigay sa'yo ng gamot para sa lola? Ang gamot na ito ay makapagpapagaling sa sakit ng lola. Gusto kong bumalik sa dati ang lola. Shen Nangxi. Talagang mapagmahal ka. Bago ka pa lang sa pamilyang Leech, inisip mo na ang pag-aalaga sa lola. Ibigay mo sa akin ang gamot. Dadaling ko ito kay lola. Kailangan inumin ang gamot na ito habang mainit pa. Kailangan mong ipaalala kay lola na huwag itong palamigin ha. Alam ko na ang plano mo. Gusto mong purihin ka ni lola, tama ba? Anong ginagawa mo? Shen Nangxi, sabihin ko sa'yo. Ang gamot na iniinom ni lola ko. Bawat piraso niyan ay milyon-milyong dolyar. Hindi mo iinumin ang mga ito. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng isang tableta. Anong gamot ang napakamahal? Naloko kayo. Ang pamilyang Leech ang pinakamayaman sa Beijing. Yung maliit na halaga na yan. Para sa amin, wala iyon. Talagang bobo ka. Hindi nakapagtataka kapag sinasabi ng mga tao na ang mayayaman ay talagang mahihina. Sasabihin ko sa iyo. Ang mga gamot na iyon ay hindi makapagpagaling sa sakit ng lola mo. Tanging ang gamot ko lamang ang makapagpapagaling sa sakit ng lola. Shen Nangxi, sino sa tingin mo ang sarili mo? Ang nagreseta ng gamot para sa lola ko. Sila ay mga sikat na doktor sa mundo. Ikaw ay nagkukumpara sa kanila. Hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa kanila. Ang pinakamahalaga, gusto ko lang na gumaling na ang lola. Huwag mo akong istorbohin. Hey hey hey. Leech Sansan. Anong kabaliwan yan? Alam mo ba kung gaano katagal ko nang niluto ang gamot na to? Wala akong pakialam kung gaano katagal mo to niluto. Hindi ko papayag ang uminom si Lola ng mga nakakapinsalang gamot na to. Hindi pa nga nagsasalita si Lola. Sino ka para magdesisyon para kay Lola? Oh Diyos ko, kung gusto kong magdesisyon, magdedesisyon ako. Anong karapatan mo para pangasiwaan ako? Shen Nangxi, sinira mo ang gamot ko. At ikaw pa rin ay mayabang. Kung hindi ka humingi ng tawad ngayon, huwag mong asahang makakaalis ka. Shen Nangxi, bitawan mo ako. Ako ay prinsesa ng angkan ng Leech. Nagtataka ka ba kung kaya mong tratuhin ako ng ganyan? Kahit na ikaw ay prinsesa ng Leech, kailangan mo pa rin akong humingi ng tawad. Huwag kang mangarap. Hindi ako humihingi ng tawad sa isang tao mula sa bukirin. Ano naman kung mula siya sa bukirin? Sasabihin ko sa iyo, malakas ang mga tao mula sa bukirin. Kung hindi ka humingi ng tawad ngayon, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako.